pinagpalang umaga po sa bawat isa. Papuri po sa ating Panginoon. At ngayon po ay tayo dadako sa pag-aaral po ng kanyang mga salita na kung saan ay matatagpuan po natin ito sa Roma chapter 8 verse 37 hanggang po ng 59. Okay, 37 to 39. Sabi po dito, hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Glory to God po, tayo manalangin. Amang banal, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Salamat po dahil may Diyos kami na lagi namin natatawagan at pinanampalatayanan. Panginoon, pangunahan niyo nga po kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, at hayaan mo po na ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, turuan niyo po ang iyong mga anak sa iba't ibang dako, Panginoon, sa iba't ibang sangay. Patuloy po, Panginoon, na kayo ang makipag-ugnayan sa kanila spiritually, O God. Banal na Espiritu, magturo po kayo sa iyong mga anak. Itago niyo po ako sa inyong likuran at hayaan po na ang kalooban mo ang masunod. Salamat nga po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang pag-aaralan po natin ngayon na how to be successful life in Christ. Paano po ba na tayo magiging matagumpay o paano magiging matagumpay ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos? No? How to be a successful life in Christ. Paano, di ba? Sa panahon natin ngayon, lahat naman po tayo ay nagsisikap na maabot yung magawa kung ano ho yung kalooban at nararapat na gawin bilang isang mananampalataya. Pero may mga pagkakataon sa paglilingkod po natin, talagang tayo po ay bumibigay, talagang tayo po minsan ay nahihirapan na makasunod doon ho sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero mga mahal kong kapatid, sabi nga, how to be a successful life in Christ. Papaano nga ba at ano yung mga dapat nating gawin para maging matagumpay po yung ating buhay pananampalataya kasama ang ating Panginoon ayon po sa kanyang salita. Nasabi po dito sa mga salita niya, hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya ninyong mapagtagumpayan sa pamamagitan na nagmamahal sa atin. Yung sa 39 po, ang kataas-taasan ng kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kasi nagkaroon tayo ng relasyon, ng kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung naging pamantayan natin at katibayan para tayo po ay lalong maging matagumpay kung paano po ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay. Okay, mayroon po ditong 4 na bagay na paraan para tayo po ay kung paano po tayo lalong maging matagumpay sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Number 1, kailangan po natin na magkaroon tayo ng intimacy with God. Na kailangan po talaga ang ating Panginoon, yung masidhi na maalab na pagmamahal po sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung mahal po natin ang ating Panginoon at malalim yung ating kaugnayan sa ating Panginoon, hindi ho tayo basta-basta matitinag anuman pong sitwasyon. Kasi kung babasahin po natin ang context po nito pong Roma chapter 8, ito po yung kaganapan ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaganapan ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa kanya pong mga nilikha. Kaya nga ako mga mahal kong kapatid, ang sabi po dito, ano nga ba ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Binanggit po yan Diyan, yung kapigatian ba, yung kahubaran, yung gutom, lahat binanggit. Di ho ba? Pero sabi niya ganyan,
Sa verse 35 po yun. Sino yung makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Sabi niya, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapigatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo nanganganib kami mamatay sa buong maghapon, ibinibilang kami sa tupang papatayin. Di ba? Kung titingnan ho natin, sa ating paglilingkod, binanggit na ng Panginoon, sino nga ba yung makapaghiwalay at ano yung makapaghiwalay sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Mga mahal kong kapatid, ang susi lang, intimacy with God. Magkaroon kayo ng interpartnership sa Panginoon, magkaroon kayo ng kaugnayan sa Panginoon, anumang sitwasyon, lumalim yung pagmamahal mo sa Diyos. Kahit anong hirap, kahit anong pagod. Kasi di ba sabi sa 35, walang anuman na makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos, ni ang kamatayan. Kasi ang kamatayan, yun na yung key, yun na yung susi para po sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, para makasama po natin ang Diyos. Sabi nga po di ba, to live in Christ, to die is gain. Bakit naging gain? Bakit matagumpay? O ang kamatayan is pakinabang? Kasi makakasama mo na ang ating Panginoong Diyos pag mayroon po tayong personal na relasyon sa Panginoon. Intimacy with God. Sabi niya, ano yung mga dapat nating gawin para lumalim yung ating intimacy sa Panginoon? Kailangan abide in Him, abide in His Word. Na ayon po dun sa John 14:5, na kailangan naka-abide, nakaugnay, nakaugpong ho tayo sa ating Panginoon. Para lalo po tayo magkaroon ng intimacy, sigasig na paglilingkod sa Panginoon, masibhi na pagrelasyon sa ating pong Panginoong Diyos. John 15:4, abide in God, to 5 po yan. Kasi alam po natin na ang Diyos ang kasama natin. Pangalawa, doon sa intimacy with God, magkaroon po tayo ng lalim ng relasyon natin sa Panginoon. James chapter 4 verse 8, na tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya po yung Diyos natin na makapangyarihan. Siya po yung Diyos na lagi nating kaabgapay anumang sitwasyon ng ating pong mga buhay. Kaya nga mga mahal kong kapatid, magkaroon po tayo ng intimacy sa ating pong Panginoong Diyos sa paglilingkod natin. Pangalawa, na kailangan po natin para tayo po ay magtagumpay, kailangan po rely on God. Na kailangan, sabi nga po doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, kailangan po na tayo ay makaugnay sa Panginoon at magtiwala sa Diyos. Rely on God. Kailangan nakasalalay, nakaagapay lagi sa Panginoon ang bawat desisyon, ang bawat lakad po natin. Dahil sabi po doon sa Proverbs chapter 5, sangguniin po natin ang Diyos o sa Panginoon tayo magtiwala. Huwag tayong manangan sa sarili mong lakas, sarili mong karunungan, sarili mong talento, kundi magtiwala tayo sa Diyos na pinagmumulan ng lahat. At alam niyo po, sa verse 6, itutumpak tayo ng Panginoon sa ating pong tamang landasin at lalakaran. Kailangan po natin nakarelay lahat sa Panginoon. Yung desisyon natin, maliit man yan, na pag problema, malaking kinakaharap natin na anumang sitwasyon na kinakaharap natin, rely on God. Sa lahat ng bagay, patuloy natin, na ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong nakaagapay sa Panginoon na, Lord, kalooban mo yung masunod sa buhay ko. Yun po yung pangalawa, rely on God. Ano man sitwasyon natin. Pangatlo, kailangan po natin dito yung interpartnership with God. Kailangan kasosyo natin ang ating Panginoon. Kung ikaw po ay may business, kung ikaw po ay mayroong tinatangkilik sa buhay, kailangan kaagapay mo po ang ating Panginoon sa bawat hakbangin ng ating po mga buhay. Kaya sabi nga po sa 1 Corinthians 3:9, yung
tinubos tayo ng Panginoon sa napakalaking halaga, yaon yung kanyang dugo upang tayo po ay mangaligtas. Ibig ko sabihin, huwag nating sayangin yung pakikipag-ugnayan ng Panginoon sa atin para magkaroon po tayo ng personal na relasyon at kaligtasan sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, yung pagbili sa atin na ng buhay ng Panginoon, ng dugo niya para sa bawat isa po sa atin, isang katibayan na nakipag-ugnay, nakipag-isa sa atin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay sa Kanya. No po, yun po yung pangatlo, entire partnership sa ating pong Panginoon. Pang-apat, kailangan po natin is consistent to serve God. Kailangan po nagpapatuloy yung ating paglilingkod sa Panginoon, anuman po ang sitwasyon, anuman po ang nangyayari. Gaya nga po dito sa verse 37, sabi niya pong ganyan, Romans chapter 8. Ang sabi niya po sa 37, hindi ang lahat ng ito'y kaya-kaya natin mapagtagumpayan sa pamamagitan na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating at ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga ako, mga mahal kong kapatid, consistent po tayo sa Panginoon. Kailangan po sa Hosea chapter 4 verse 15, lagi po nating asamin, as for me in my house, we will serve the Lord. Anumang sitwasyon, anumang panahon, anumang pangyayari, Diyos natin ang ating Panginoong Diyos. Kung gusto mo na maging matagumpay yung iyong paglilingkod sa Panginoon at magkaroon ng matagumpay na buhay sa paglilingkod sa Diyos, kailangan mo na magkaroon ng 4 na bagay na ito. Kailangan magkaroon ka ng intimacy sa Panginoon, nakarelay ka sa mga bawat desisyon mo sa Diyos. Kailangan partner mo ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon sa iyong buhay. At ang pang-4, tuloy-tuloy ka dapat sa paglilingkod sa Panginoon, anumang sitwasyon ng buhay mo, madilim man ito, nasa disyerto ka man ng buhay, kailangan mo ho na manatili sa paglilingkod sa Panginoon. Glory to God po. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa paalala mo po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa buhay na kaloob mo. Salamat, Panginoon, sa word of intimacy na nawa ay patuloy na magrema sa aming mga puso at sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw sa iyong mga anak. Salamat, Lord, sa laging forgiveness na pinagkakaloob mo. Na minsan lumalayo kami sa inyo, minsan nanlalamig, minsan, Panginoon, nanghihina, pero you still God in our heart. Salamat, Lord, sa patuloy na pang-unawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, sa pag-abot at pagsama mo sa amin sa anumang sitwasyon po ng aming mga buhay. Pinupuri ka namin, O God, niluluwalhati ka namin, pinaparangalan ka namin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Glory to God.